Hello mga moms! For today's video, eto nga't samahan nyo naman akong maglaba. Actually, sa mga oras na yan, tapos na akong maglaba, isasampay ko na lang. At eto rin yung continuation nung kahapon pa. O diba, maghapon nagtatrabaho ang mga nanay, akala nyo lang. Wala kaming ginagawa sa loob ng bahay. Yung akala ng iba kapag nakikita kami sa social media na pa-picture-picture, pakain-kain, akala nila wala kaming ginagawa. Pero ganito po ang realidad ng isang nanay. Sa sitwasyon ko ngayon, hindi ko ikinakahiya na ganyan lang ang trabaho ko. Ganun talaga pag meron ka pang batang maliit na inaasikaso. Hindi ka makakakilos o makakapagtrabaho. Taas-taas ang kamay ng mga nanay na nasa bahay lang na katulad ko. Na ganito ang ambag sa asawa pagdating sa pamilya. Kaya yung iba dyan, wag nyo lang nilalang ang pagiging nanay namin. Bago nyo husgahan ang mga katulad namin, sana nagawa nyo muna yan sa sarili nyo. Pero nagpapasalamat ako kahit nasa bahay lang ako, ang mister ko ay napaka-responsable. Hindi niya kami hinahayaan na magutom ni Gasi. Diyos ko, pag si Gasi pa mo yung nagutom, naku, Diyos ko, magugunaw yung bahay namin. Chares! Ito yung mga oras na pagkatapos kong ayusin yung basura namin, yan na yung inatupag ko. Isinasabay ko talaga yung paglalaba kapag basura day. Dahil nga maaga ako nagigising, sayang naman yung oras at yung init ng panahon. Kung napansin nyo, dito sa kabilang to, ang mga damit ni Gasi at dun sa kabilang part, yung mga damit ko naman. 4 o'clock na to ng hapon at pinaliguan ko na si Gasi. Dahil pagkatapos niyan, tutupiin ko naman yung mga damit na sinampay ko. Kapag kasi maaga kong isinampay yung mga damit, ganyang oras natutuyo na. Depende na lang kung makakapal yung mga tela na nilabhan ko. Sa mga oras na to, binibihisan ko na si Gasi. Pero mamaya lang hihingian ng gatas. Paiba-ibang oras ko pinapaliguan si Gasi. Depende kapag ka may pupu na siya. Kapag kasi nagpupupo siya, talagang sinasabay ko na yung pagliligo sa kanya. Dahil nandito lang naman kami sa bahay, kaya hindi naman siya ganun karumi. Pero syempre, kailangan pa rin siyang paliguan para naman bumango-bango. Tignan nyo nga yung batang malit, may pagsayaw-sayaw pa siya ng ganun. Ganyan lang sumayaw si Gasi, yung parang natata Diyos ko, Gasi. Charis! So, ayan na nga, binigyan ko na siya ng gatas dyan. Habang nagmimerienda siya ng gatas, ako naman aasikasuhin ko na tong mga tutupiin ko. Bago yun, ipapasok ko muna tong mineral na binili ko. Pinapaiwan ko na lang dyan sa labas kay kuyang nagdi-deliver itong aking tubig. Para kapag kami natutulog ng hapon ni Gasi, hindi kami maistorbo. So, eto na nga, binababa ko na yung mga sampayan ko para nga maumpisahan ko na yung pagtutupi. O, diba? Ikaw na yung naglaba, ikaw pa yung magtutupi. Diyos ko, nanay pa more. Charis! Ganun talaga siguro ang silbi ng mga nanay. Talagang para lang sila sa bahay. Pero nasasabi ko to dahil nga responsable yung asawa ko. Pero syempre, hindi lahat ng tao ay maswerte sa mga asawa nila. Kaya meron mga single mom at may mga single dad. Pero salute ako sa mga ganong tao. Biruin nyo, nagiging dalawa ang kanilang responsibilidad sa mga anak nila. Nagiging nanay at nagiging tatay sila sa kanilang mga anak. Take note, mas nagiging matibay pa sila pag ganon ang kanilang sitwasyon. Eto na nga si Gasi, nakalabas na ng bahay. Natapos na kasi siyang mag-milk doon sa loob. Agad naman siyang lumabas pagkatapos niyang dumede. Diyos ko, Gasi. Chares! May pagtingin pa nga siya sa camera. Tignan nyo naman, meron siyang pinapakita. Natutuwa naman ako sa anak ko na to dahil nga nasanay na siya sa harapan ng camera. Pansinin nyo nga siya dyan, parang meron siyang pinapakita sa inyo. Pinopromote niya yung giveaway ng Jollibee. Sa mga oras na yan, si Gasi nga nakaligo na, ako hindi pa. Dahil nga gusto ko munang matapos lahat ng trabaho ko bago ko maligo. Hinahayaan ko lang maglaro dyan si Gasi dahil nga nandito ako sa labas. Pero kahit na nakagate ng ganyan yung aming bahay, hindi ko siya hinahayaang mag-isa dito sa garahe. Kaya kapag may ginagawa ko dito sa garahe, Diyos ko, tuwang-tuwa tong isa kasi nga makakasilip na naman siya sa labas. Ako naman, hinahayaan ko siya kasi nga minsan-minsan lang yan nangyayari. Dahil minsan hindi ko siya hinahayaang nandidiyan kapag nagtutupi ako ng ganyan. Paano ba naman isinasama niya dyan sa labas yung mga laruan niya? As in, lahat ng mga laruan niya. Talagang pinapagulong niya dyan sa garahe, lahat ng mga sasakyan niya. Eto na naman yung anak ko, nagpapapansin na naman sa camera. Tuwang-tuwa nga
nga ako nung napapanood ko to. Diyos ko, tignan nyo naman. Gasin eh. Tapos eto mga mams, may ibang lagayan yung aking mga hanger. Hindi ko hinahayaan na isampay lang dyan sa sampayan yung mga hanger ko. Dahil syempre, garahe yan, inaalikabok din yan. So, ang ginawa ko, ayan nga, bumili ako ng lagayan na isang basket tapos dyan ko lahat nilalagay. Dahil ayokong nakakalat yung mga hanger, kaya ganyan ang ginawa ko. Naiirita kasi ako pag nakikita kong nakakalat yung mga hanger na yan. So, eto nga, tapos na tayong magtupi at papasok na tayo sa loob. Yun lang, tapos na. Bukas ulit.